Magandang buhay. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Praise God. I would like to share with you, mga minamahal, about the message of Christmas. That Jesus came to bring salvation to everyone. Jesus came at Christmas with a gift of saving grace to save us and to restore us to a right relationship with God. I believe that the reason of Christmas is Jesus. Amen? The most awaited Savior. Hallelujah. God offers the free gift of salvation to anyone who believes. Kaya ang tanong ko, naniniwala ka ba kapatid na si Jesus ay Diyos? Kaya tayo nagdiriwang ng Kapaskuhan dahil sa kanyang kapanganakan? I hope po na mas lalo pa natin maunawaan ang kahulugan at kahalagahan ng Christmas. Let's read together the Word of God from Book of Luke chapter 2 verse 25 to 35. Sabi po dito sa Magandang Balita Biblia, verse 25, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos, at naghihintay sa katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Sa patnubay ng Espiritu, si Simeon ay pumasok sa templo at nang dalhin doon nina Jose at Maria ang sanggol na si Jesus upang tuparin ayon sa itinakda ng kautosan, kinarga ni Simeon ang sanggol. Pagkatapos, nagpuri siya sa Diyos. Verse 29, ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako. Yamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa. Ito po ay liwanag na tatanglaw sa mga hintil at magbibigay dangal sa inyong bansang Israel. Verse 33, namangha ang mga magulang ng sanggol dahil sa sinabi ni Simeon tungkol sa bata. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo, ang batang ito ay nakatalaga sa ikapapahamak o ikaliligtas ng marami sa Israel. Siya ang magiging tanda mula sa Diyos, ngunit tutuligsayin siya ng marami. Verse 35, kaya't mahayag ang kanilang iniisip, dahil dito magdaranas ka ng matinding kapighatiang parang isang patalim na itinarak sa iyong puso. God already blessed upon the reading of His Word. Let us go to the Lord in prayer. Heavenly Father, thank you so much once again for the privilege na kami ay magsama-samang magpuri, sasamba sa iyo, magbubulay-bulay sa iyong banal na salita. Dalangin ko, Panginoong Hesus, na bigyan mo ng pusong natuturuan, handang sumunod at willing na magpasakop sa iyong banal na kalooban. Father, fill us with your Spirit, with your power, wisdom, knowledge, and understanding in Jesus' name. May this message, O God, will bring blessings, hope, healing, power, and strength, and increase our faith in the name of Jesus. Empower me, O Lord. I admit the fact that without you, I am nothing. Speak to us, Father. I declare victorious service in Jesus' name. Amen. Muli po ang ating pagbubulay-bulayan sa mga oras na ito ay patungkol sa pagdating ni Jesus upang magdala ng kaligtasan para sa lahat. Alam mo kapatid, napaka-espesyal mo. Bakit? Dahil ikaw ay nasa puso't isipan ng Diyos. Ikaw ay kanyang inaalala. Ikaw ay kanyang pinagmamasdan kahit hindi mo siya nakikita. Kahit gumagawa ka pa kapatid ng kabaluktutan, kamalian sa harapan ng ating Panginoon, still, God loves you. Gusto ng Diyos na ikaw ay makaligtas. God's desire is that He wants to satisfy your deepest needs. And that is your salvation. God created everything perfect, complete. It is good and great. According to Genesis, okay? He created us in His likeness, in His image. Okay, alam niyo po, nung pinanganak tayo, wala naman tayong minana na kasalanan eh. Okay? Kaso nga lang, ang tao ay nadaya, naloko, nalinlang ng diablo. Nilinlang ng diablo si Eva. Okay? Sina Adan at Eva ay sumuway sa instruction ng Diyos. Kaya pumasok ang kasalanan sa mundo. At ang kamatayan ay sa pamamagitan ng kasalanan.
Kaya for the wages of sin is death. Kay Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Take note, lahat tayo ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Jeremiah chapter 5 verse 25, at sa halip nagiging hadlang ang inyong mga kasalanan upang makamit ang mabubuting bagay na nais ng Diyos magkaroon tayo. Ganun pa man, may magandang balitang hatid sa atin ng Diyos. Jesus came into the world to remove the penalty of our sins. Hallelujah! Ikaw ay pinatawad ng Diyos, ikaw ay minahal ng Diyos, ikaw ay tinubos ng Diyos, kapatid. Matthew chapter 1 verse 21, and she will bring forth a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners. Ngayon, tignan po natin mula sa ating scripture, sa pamamagitan ng pakikipagtakpo ni na Maria at Jose kay Simeon, na si Jesus ay dumating upang magdala ng kaligtasan mula sa ating kasalanan. Ngayon po ang bibigyang pansin natin, 3 things that we need to learn about the salvation that Jesus brought to the world. Okay, first, recognizing that salvation is a divine plan of God. Okay, ito ay divine, banal na plano ng Diyos. Verse 25, basahin po natin, may isang tao noon sa Jerusalem na ang pangalay Simeon, isang lalaking matuwid, may takot sa Diyos at naghihintay ng katubusan ng Israel. Nasa kanyang Espiritu Santo. Verse 26, ipinahayag ng Espiritu Santo sa kanya na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya makikita ang Kristo na ipinangako ng Panginoon. Si Maria po na ina ni Jesus ay naglihi sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kay Simeon naman, ipinahayag ang ipinangakong tagapagligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito ay hindi isang pagkakataon, kapatid. This is not a coincidence. Nung isinilang si Jesus, karamihan sa mga Hudyo ay hindi naunawaan ang divine plan o banal na plano. It is God's work He was performing to bring salvation into the world. Ang mga Hudyo ay nasa ilalim ng maling pagkaunawa na si Jesus ay darating upang hatulan ang mga hintil at upang bigyan ang Israel ng isang politikal na kaharian. Maging ang sariling disipulo ni Jesus ay nataranta tungkol sa planong ito. But at the end, they start to embrace the truth that Jesus came to bring salvation to all peoples. Ang plano ng Panginoon ay malinaw na nakikita sa buhay ni Simeon. Sapagkat si Simeon ay makadiyos na tao at may takot sa Diyos, according to our scripture, at isang matatag na mananampalataya sa mga pangako sa Old Testament. Kaya na naghahanap ng kaaliwan ng Israel, ang Messiah, ang tagapagligtas. Simeon earnestly desired the salvation of his fellow Israelites. Inside him, mayroon siyang alam mula sa banal na Espiritu tungkol sa oras ng pagdating ng Messiah. We see God's fulfillment of this prophetic word in Simeon. Okay? Nasa ilalim ng kapangyarihan at kontrol ng Espiritu ay inilipat sa physical na location ang Messiah, na pumasok sa templo habang si Jesus ay sumasailalim sa mga kaugalian ng kautusan. Okay? Nang makita ni Simeon si Jesus, na-identify niya ang katuparan ng pangako ng Diyos sa kanya. Hallelujah. So, ang response ni Simeon sa pagtupad ng Diyos sa kanyang salita ay nakapagtuturo. Okay? Tinatawag niya ang Diyos na Panginoon, recognizing a divine timetable and plan. Okay? Ipinangako ng Diyos kay Simeon na hindi siya mamamatay hanggang sa ipanganak ang Mesiyas. Paano ito ginagarantiya ng Diyos? Dahil siya ang pinakamataas na pinuno ng mundo. Kaya naman, kinilala ni Simeon na ang kaligtasan ay nangyayari hindi basta-basta o hindi sinasadya, kundi sa perpektong plano at panahon ng Diyos. It is a divine plan. Amen?
Secondly, things that we need to learn about the salvation that Jesus brought into the world, recognizing that Jesus is the way to salvation. Sabi ni Simeon, verses 29 to 31, "Ngayon, Panginoon, maaari na pong yumaong mapayapa ang inyong abang alipin ayon sa inyong pangako." 30, "Yang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa." So, ang kaligtasan po ay matatagpuan lamang po natin sa ating Panginoon. Salvation is found only in Jesus Christ. John 14 verse 6, Jesus said, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." Acts chapter 4 verse 12, "Salvation is found in no one else." Wala nang iba. "For there is no other name under the heaven given to mankind by which we must be saved." Hindi sa kung anumang sekta o simbahan o anumang pangalan ng tao. Maliwanag na walang ibang pangalan sa sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Ang pangalang Hesukristo lamang. Siya lang at siya lang ang tagapagligtas natin. Amen po. Ang kaligtasan that planned and purpose before all ages, and that Jesus came to bring to everyone, is found in Him alone. Kaya sa Kanya lamang matatagpuan, kapatid. Tignan po natin ang sinasabi ni Simeon sa verse 30, "Sapagkat nakita ng aking mga mata ang inyong pagliligtas." Nang makita ni Simeon si Jesus, na-realize niyang naharap niya ang kaligtasan ng Diyos. At nagpatotoo na si Jesus ang paraan ng kaligtasan at ang paraan ng pagliligtas ng Diyos sa mga makasalanan. Dahil po sa realidad na ito, mga minamahal, masasabi natin that Christmas is a declaration that there is only one way of salvation. Iisa lang ang daan ng kaligtasan, at ito'y sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. We are saved by grace through faith. Amen po. Si Simeon ay inspired na i-testify ito. Nagpapakita na ang Christmas ay sa ganitong diwa. Bagamat may mga taong tumatanggi dito, they said na may iba pang mga landas patungo sa Diyos. Kay malinaw, kapatid, na ang Pasko ay nagsasaad na ang kaligtasan ay matatagpuan lamang kay Jesus. Dahil siya lamang ang anak at kaligtasan ng Diyos. Makikita po natin ang mga ilang ilustrasyon according to the scriptures. Ang mga taong lumapit sa Diyos sa kanilang sariling paraan, they are destroyed by the glory of God dahil hindi tama ang kanilang pamamaraan. Same with us, kapatid. Kapag iba ang ating ginagawa at outside tayo sa kalooban ng Diyos, ito'y kapapahamak po natin. Okay, it is a reminder for us na gawin natin ang banal na kalooban ng Diyos. We should renew our perspective. We should renew our mind. Tama po ba? Okay, ang mga anak ni Aaron ay lumapit sa pagsamba sa parang hindi tinanggap ng Panginoon. At sila ay nawasak sa literal sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Diyos. So this man stand forever as a reminder na dapat lumapit lamang tayo sa Diyos ayon sa kanyang mga tuntunin, sa kanyang mga salita, hindi ang ating pansariling kagustuhan, dahil ito ang magpapahamak sa tao. Tama po ba? Tandaan mo, kapatid, ang kaligtasang ibinigay ng Diyos sa lahat ay matatagpuan lamang kay Hesukristo. Amen? Thirdly, things that we need to learn about the salvation that Jesus brought into the world, recognizing that salvation is available to everyone. Verses 30 and 31, sinabi ni Simeon, "Iyamang nakita ko na po ng aking mga mata ang inyong pagliligtas na inyong inihanda sa harapan ng lahat ng bansa." Kaya sabi ng verse 34, after na mabasbasan ni Simeon si Jesus, sinabi niya kay Maria na ang bata ay nakatalaga sa ikaliligtas ng marami sa Israel. Inilatag ni Simeon ang batayan para sa resulta ng muling pagkabuhay ni Jesus, na ipinapahayag na ang layunin ng Diyos sa kaligtasan ay iligtas ang parehong mga Hudyo at mga Hintil. In fact, according to Galatians chapter 3 verse 26, 28 to 29, dahil sa inyong pananalig kay Kristo Jesus, kayong lahat ay anak ng Diyos. Wala nang pagkakaiba ang Hudyo at ang Griego, ang alipin at ang Malaya,
ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga ipinangako ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ang kaligtasan ay para sa lahat, mga kapatid. But the condition is, you need to accept Jesus. You need to believe and confess that Jesus is Lord over your life. Mahalagang tanggapin mo ang ating Panginoon. Pagsisiyan mo yung kasalanan at maniwala ka sa Kanya. Romans chapter 10, verse 9 and 10, kung ipapahayag ng iyong labi na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay pinapawalang sala ng Diyos. Nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayon ay naliligtas. Praise the Lord. Kaya nga sinasabi din sa kanyang salita, for God so loved the world that He gave His Son and only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Remember how God loves you so much, kapatid. Honor Him and be faithful. Ipakita mo na iginagalang mo siya, pinasasalamatan mo siya, totoo ka sa Kanya. Ang unang pahayag ni Simeon tungkol sa pagliligtas ng Diyos sa harap ng lahat ng mga tao at bansa. Sinasabi ng Isaiah chapter 52 verse 10, sa lahat ng bansa makikita ng mga nilalang ang kamay ni Yahweh na tanda ng kalakasan at ang pagliligtas ng ating Diyos tiyak na mahahayag. So unang inilarawan ni Simeon ang kaligtasan, kaugnay sa mga hintil. It is a light of revelation to the Gentiles. Jesus and the salvation He brings is a light that reveals the truth to the Gentiles. Amazingly, mga minamahal na unawa ni Simeon ang lahat ng ito nang makita niya ang sanggol na si Jesus. Hallelujah. Pangalawa, ini-highlights din ni Simeon kung paano nauugnay ang kaligtasang ito sa mga Hudyo. Kaya na sinasabi, it is a light for glory to your people Israel. Ang liwanag na dinala ni Kristo sa madilim na mundo ay maghahayag ng katotohanan sa mga hintil at magdadala ng kaluwalhatian sa Israel. Hallelujah! So ang kaligtasan na matatanggap ng mga hintil ay hindi isang bagay na hiwalay at walang kaugnayan sa Israel. Sa halip, dinala sila nito at sa Israel dahil ang tanging kaligtasan na umiiral para sa sinumang tao sa buong mundo ay matatagpuan sa Hudyong Misayas, si Jesus ng Nazareth. So take note of this, mga minamahal, ang pangdaigdigang kaligtasan na dinala ni Jesus sa parehong mga Hudyo at mga hintil ay magiging isang liwanag para sa kaluwalhatian sa bayan ng Diyos, ang Israel. Salamat sa Diyos, dumating si Jesus para iligtas tayo sa darating na paghuhukom at ibalik tayo sa Diyos. Si Jesus ay dumating upang muling itatag ang isang relasyon ng pag-ibig sa pagitan natin at ng ating Creator. Amen? In our conclusion, mga minamahal, Christmas is a call to proclaim this good news of salvation to everyone. God allows Jesus came to bring salvation sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa, wika, lahi at etnisidad. So let us do our mission and purpose, mga kapatid. Ating ibahagi upang matiyak na ang mensahe ay makakarating sa lahat ng mga taong ito, upang makilala din nila ang Kristo ng Pasko. Tama po ba? Tunay na si Kristo ang magiging sentro ng iyong Pasko kapag nagawa mong ipagtapat ang iyong kasalanan. Humingi sa Kanya ng kapatawaran at mamuhay sa kalayaan mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Tandaan natin, ang tunay na pagpapala o regalo ng Pasko ay ang kaligtasan mo. Kaligtasan ko at kaligtasan ng lahat ng tao. Inaalala ng Diyos ang Kanyang bayan dahil sa pagmamahal niya, kaya tinupad ang Kanyang pangako na Kanyang isusugo ang tagapagligtas upang hanguin tayo mula sa kasalanan.
sumpa sa sakit at karamdaman. Iniligtas tayo ng Diyos, hindi dahil sa anumang taglay nating katangian, anumang ginawa nating mabuti, anumang accomplishment natin o narating natin. Iniligtas tayo ng Diyos dahil sa laki ng kanyang biyaya at habag. Hallelujah! At para sa layuning mabigyang papuri ang kanyang pangalan. Amen? If you remain in God, kapatid, you will experience His goodness, in His faithfulness. If you remain in Him, you will experience His power and glory. Trust in Jesus, like Mary, Joseph, the shepherds, and the wise man. Then, you will receive the very best. Amen? Kagaya po nila. Hallelujah. If you put your trust in Jesus as your Savior, you can be assured of His love, His presence, and His help. Kaya makakaasa ka dyan, kapatid. Therefore, offer your life to Jesus so that you may feel His love, joy, peace, and hope. Praise God and glorify God for the gift of salvation. Amen? Hallelujah. Glory to God. Right now, I encourage you, kapatid, kung hindi mo pa tinanggap si Jesus as your Lord of your life, gusto kitang ipanalangin. Sabayan mo ako sa maikling panalangin ito. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin kong ako'y makasalanan at kailangan ko po ang inyong pagpapatawad. Naniniwala ako na si Kristo'y namatay para sa akin bilang kabayaran sa aking kasalanan. Panginoong Jesus, isinusuko ko po sa inyo ang aking buhay at tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Pagarian mo po ang aking puso at isip, maging ang aking mga salita at gawa. Nakahanda po ako sa tulong ninyo na sumunod kay Kristo bilang Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa regalong kaligtasan po sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Ang sabi ng John chapter 1 verse 12, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Praise God. Ang magandang balita ngayon ay dumating sa iyong buhay, kapatid. Sapagkat ang mga anak ng Diyos ay mananagumpay. Amen? So enjoy your life with God. Ngayon, dahil tinanggap mo si Jesus as your Lord of your life, I assure you, your life will never be the same again. Congratulations sa iyo, kapatid. Tayo po ay sama-samang manalangin na. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, may akda ng langit at lupa, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagliligtas, Diyos na mabuti, tapat at dakila sa aming buhay. Father, maraming salamat po sa inyong walang hanggang pagmamahal. Sa pagsilang ng banal na sanggol, ang Misaya, ang tagapagligtas namin. O God, please help us to welcome you with gladness, with gratefulness, and to make room in our hearts. Help us also to embrace your will and your words. Kasiyan mo kami, O Diyos, upang makapamuhay kami na sumusunod, nagtatagumpay, sumasagana, so that we may live at peace with you and with one another in love. Thank you so much, Father. I declare favors and blessing to all our viewers in the name of Jesus. Let your power, O Lord, your glory manifest in us, through us. Fill us this Christmas with the spirit of love, joy, peace, hope, and kindness. Father, Lord Jesus, Holy Spirit, magliwanag ka at maghari ka sa aming buhay, ngayon at magpakailanman. Everybody say, Amen.